Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Raymond Canonoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Una sa lahat, bilang iyong tao, Chanho, bukod sa alam mo ang iyong natatanging kakayahan, mayroon pa bang ibang ebidensya? Chanho, tanga ka ba o sa tingin mo tanga ako? Isa ako sa sarili ko, at mag-iiwan ako ng napakaraming pahiwatig. Okay, I think this makes sense to you, but what about the other information? I mean, since Chanho is your person, you should know your people very well, right? For example, ano ang gustong kainin ni Chanho? What to do? Or some secrets na hindi alam ng iba, sabi ni Ho. Biglang nagtaas ng mata si Han Sanchen at tumingin kay Huya ng masama. Hindi man lang natakot si Huya, sabihin mo, gusto mo pa bang imbitahin kita? Han Sanchen gritted his teeth. Okay, ang paborito ni Chanho ay what Ian blood tea, kailangan mo bang sabihin ang paborito niya? Isa lang siyang martial arts fanatic at cultivator, para naman sa mga sikretong hindi alam ng iba, natatakot ako na sobrang lalim kong sabihin, hindi mo rin alam, simple lang ang sasabihin ko sa'yo. May birthmark sa likod ni Chanho, na parang tigre at dragon. Nabalitaan ko sa kanya na ito ay noong ipinanganak siya ng kanyang ina, at isang itim na tigre ang sumalakay. Pinatay ng itim na tigre ang kanyang mga magulang at dinala ang langit na tigre sa bundok. Siya ay lumabas sa bundok sa unang pagkakataon noong siya ay 18 taong gulang, ang marka sa kanyang likod ay iniwan din sa kanya ng itim na tigre, tama ba ako? Nang marinig ito, agad na napatingin sa akin ang grupo ng mga tao, na may di paniniwala sa kanilang mga mukha. Sa katunayan, imposible para sa mga taong hindi malapit na makipag-ugnayan sa Chanho na malaman ang mga bagay na ito. Lalo na ang birthmark ni Chanho, at kahit ikaw Lei. Kung maaari kang mag-inquire tungkol sa mga kagustuhan ng isang tao, at kahit na ang mga birthmark ay maaaring makita ng hindi sinasadya, maaari mong ipaliwanag ito, ngunit ang pinagmulan ng mga birthmarks. Oo, kahit sino na nakakaalam nito ay hindi maaaring maging isang tagalabas. Parang spy nga ni Han Sanchen si Chanho. Ilang confidants ang hindi napigil ang mapabuntong hininga. Alam nilang lahat ang mga bagay na ito tungkol sa Chanho, ngunit halos imposible na malaman ng iba maliban sa kanila. Bawat isa sa kanila ay makakasigurado na hindi nila ito sasabihin sa iba, dahil ang pagsasabi nito sa kanyang sarili ay walang kahulugan. Hindi sila mga tsismoso na may mahabang dila, kaya wala silang panahon para makipagtsismisan sa iba. Ngunit nangyari na alam ito ni Han Sanchen, na hindi pa nakakakilala kay Chanho. Kaya, may ilang mga bagay na hindi na kailangang sabihin pa. Napasulyap si Huya sa lahat at nakitang tumatango ang lahat sa kanya sa pagkakataong ito. Alam ni Huya na ang resulta ng interogasyon ay karaniwang tinutukoy. May darating. Umiiral. Dalhin mo muna si Han Sanchen sa piitan. Oo naman. Di nagtagal, binitawan ng ilang tao si Han Sanchen, at pagkatapos ay dinala siya patungo sa piitan. Mga kapatid, ang katotohanan ng bagay ay nahayag na, bagaman ako ay lubhang nag-aatubili na tanggapin ang katotohanan ito ay tila ang tanging makatwirang paliwanag, sabi ni Huya. Oo, kung hindi masyadong close sina Chanho at Han Sanchen, imposibleng malaman ito ni Han Sanchen. Actually, matagal na akong naghinala na may mali sa Chanho. Una, medyo madaling mahuli si Han Sanchen bigla. Tapos, alam talaga ni Huya ang top secret skills ni Han Sanchen, tsaka parang nababaliw na siya, pare-pareho lang, at kung walang problema, hindi magiging posible. Oo, actually alam nating lahat ang resulta, pero kung tutuusin, matagal na tayong magkasama, mahirap paniwalaan ang mga katotohanan sa loob ng ilang sandali,
Ngayon, sa wakas ay bumitaw na si Han Sanchen, at sa wakas ay nakapagpaliwanag na tayo kay Chanho, at higit pa sa mga matatanda, isang paliwanag. Kung ganoon, sabay na tayong magsumbong sa elder. I believe the elder will be very uncomfortable when he heard this news. After all, in the elder's mind, Chanho is basically the top 3 choice for his successor. Isang grupo ng mga tao ang nag-usap at nagpasya, at pagkatapos ay sabay-sabay na tumungo sa kampo ng matanda. Bahagyang lumiliwanag, ngunit nakakagulat na tahimik sa loob ng tolda ng matanda. Isang grupo ng mga tao sa labas ng tent ay hindi gumawa ng anumang ingay at hindi naglakas loob na gumawa ng tunog, tahimik lang silang naghihintay. Ngunit sa sandaling ito, ang boses ng matanda ay nanggaling sa kampo. Pasok kayong lahat. Bahagyang nagulat ang lahat, ngunit masunurin pa ring naglakad papasok. Nakilala ko ang matanda. Mapait na ngumiti ang matanda, parang sinabi na ni Han Sanchen ang totoo. Saka, ang katotohanang ito ay ang katotohanang hindi natin gustong makita, tama. Ilang tao ang tumingin sa akin, at tumingin ako sa iyo, ngunit sa wakas ay lumuhad si Huya. Matanda, hayaan mong magulat ang iyong mga nasasakupan. Tumanggo ang matanda, sige. Napatunayan namin na si Chanho ay especially iyan ni Han Sanchen. Tumanggo si Huya, bumalik sa elder, pagkatapos ng paulit-ulit na pagkumpirma ko, maaari nating kumpirmahin na si Chanho ay talagang especially iyan ni Han Sanchen. Elder, tumpak na masasabi ni Han Sanchen ang marami sa mga sikreto ni Chanho, at ang mga bagay na ito ay maaaring makumpirma. Tanging ang mga taong lubos na nakakaalam ng Chanho ang makakaalam, sa makatuwid, ito ay karaniwang masasabing solid. At saka, matagal na nating pinahirapan si Han Sanchen, kaya dapat totoo ang sinabi niya ngayon. Saglit na nag-isip ang matanda at napabuntong hininga, hindi ko akalain na ang taong pinagkakatiwalaan ko talaga ay isang matalim na kutsilyong nakatusok sa aking likod. No wonder masayang sumuko si Han Sanchen, everything is justified. May nagsabi, salamat sa napapanahong pagtuklas sa oras na ito, kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang mga kaguluhan. Oo, Elder, hindi lahat ay maaaring Han Sanchen, ngunit si Chanho mismo ay ating piling tao. Kung may mga Han Sanchen na kanyang mga kaapu-apuhan, I dare not say it will be much harder to deal with than Han Sanchen, but at least it is sure, may advantage din siya, which is that he is very safe and hidden among US. Ang ganoong delikadong tao ay nagtatago sa atin. Kung ang isang pag-atake ay ilunsad balang araw, ito ay talagang hindi magiging madali para sa atin kaysa sa pagharap sa isang Han Sanchen. Tumanggo ang matanda, magpadala ka agad ng utos para pansamantalang makulong si Chanho. Oo, tsaka wag mo siyang ikulong ni Han Sanchen. Don't worry kuya, alam ng mga subordinate ko ang gagawin. Sa madaling araw, ilunsad ang huling pangkalahatang pag-atake sa Yetian City. Dapat kong makuha ang Yetian City. Mamaya, kapag nasira ang gate ng lungsod, iaalay ko sa langit si Han Sanchen at ang kanyang grupo ng mga rebelde. Oo, tinanggap ng subordinate ang utos. Tungkol kay Huya, ang posisyon ng Chanho ay lubhang mahalaga, hindi kita maaaring hayaang maupo sa kanyang posisyon ng ilang sandali, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon sa panahon ng digmaan, gayunpaman, ang posisyon ng walang bisa ay palaging mangangailangan ng isang tao na pumalit sa kanya, sa kasong ito, pansamantala kang kumakatawan sa Chanho, posisyon, lahat ng mga tauhan at kabayo ng Chanho ay pagmamay-ari mo, ngunit ikaw lamang ang may karapatang kumilos ngunit hindi upang idirekta ang lahat ng utos ko. Nagmamadaling lumuhad si Huya at sinabing, maraming salamat po kuya. Siguradong gagawin ni Huya ang lahat para maasikaso ang mga alalahanin ng matanda. Sige, gabi na, balik na tayo at magpahinga sandali, pag dumilim na, sa isang iglap lang aatake tayo. Oo, lahat ay sumang-ayon, at pagkatapos ay lumabas ng kampo. Huya, congratulations sa'yo, kahit hindi ka pa nagiging totoong Commander-in-Chief, hindi naman masama ang posisyon ngayon ng Commander-in-Chief. Bagamat ang posisyon ng Acting Commander-in-Chief ay walang anumang tunay na kapangyarihan, ang posisyon ay napakataas. Kung sabihin, maraming tao ang maaaring hindi maabot ang posisyon na kinalalagyan nila ngayon sa kabila ng kanilang pagsusumikap sa buong buhay nila. The most important thing is that agency is only temporary, the war is about to end, once it is over,
It will be time for you to take up your position. Pagkarinig ng mga katagang ito, napangiti si Huya at sinabing, salamat kay Kuya sa kanyang mabubuting salita at pag-asenso. Kahit anong posisyon ang marating ni Huya sa hinaharap, magiging mabuting nakababatang kapatid siya ni Kuya. Kung may kailangan ka, utusan mo lang ako. Nagtawanan ang lahat at medyo nasiyahan sa performance ni Huya. Okay, tapos na tayong uminom, at na-promote na tayo bilang Huya official, so it's time to relax for a while. Oo nga lahat, bumalik na kayo at maghanda, gabi na, kailangan pa nating maghanda para sa digmaan. Pagkatapos magpaalam sa lahat, si Huya ay nagkunwaring bumalik sa kanyang tolda. Gayunpaman, ilang sandali lang, matapos masiguradong walang tao, tumayo siya at lalabas na sana. Bigla siyang napatigil. Hindi, sabi ng pinuno, huwag munang gumalaw sa ganitong oras. Si Chanho ay naging isang especially iya, at ito ay isang sensitibong sandali. Alam din ni Huya na hindi ito basta-basta, dahil malamang na may nakatagong balak sa labas. Alam mo, hindi ordinaryong tao ang matanda, kahit na may nanlinlang sa kanya, baka hindi siya makapaniwala ng 100%. Sa makatuwid, halos tapos ka na, hindi na kailangang magkulang, o magpabiye sa iyong bantay dahil sa tingin mo ay matagumpay ka, at mahuhuli ka ng iba. Sa pag-iisip nito, dali-daling humiga si Huya sa kanyang kama, at saka pumikit. Leader ng alyansa, ginawa mo na ang lahat ng magagawa mo, simula ngayon, sarili mo na lang ang makikita mo. Hoy, hindi ko talaga maintindihan kung bakit patuloy na nagpapadala ang pinuno ng alyansa ng mga tao para pahirapan siya. Baliw ba siya? Anong gamot ang binibente niya sa lung? At sa piitan sa oras na ito, si Han Sanchen ay matagal nang ibinalik sa kanyang orihinal na selda ng mga sundalo. Nakahiga siya nang hindi gumagalaw sa lupa, nakaramdam ng sobrang hindi komportable. Kailangan niyang aminin na ang kanyang mga hiyaw ng sakit ay talagang pinalaki, ngunit naglalaman din ito ng maraming tunay na damdamin. Tao rin siya, paano pa siya magiging napakalakas sa ilalim ng hindi makatao na pagpapahirap? Parang may napunit ang buong katawan niya, hindi man siya gumagalaw ay ramdam na ramdam niya ang sakit ng buto niya at ang sariling laman na nalalagas. Pumasok ka, huwag kang magtago. Bagamat ako ay isang taong may kapansanan at isang namamatay na tao, hindi ito nangangahulugan na ako ay nawalan ng malay, biglang bamuka ang bibig ni Han Sanchen para magsalita. Haha, as expected of Han Sanchen, and as people say, kahit payat na kamelyo ay mas malaki pa sa kabayo. Isang chuckle ang dumating, at ilang sandali pa, may lumitaw na figure sa harap ng pinto ng piitan. Ito ay walang iba kundi ang matanda. Ano, mahirap paniwalaan na pinagtaksilan ka ni Chanho. Ayaw mo pa rin sumuko at gusto mo akong tanungin ng personal. Malamig na umungol si Han Sanchen. Ang bait mo naman, hindi ito itinanggi ng matanda, pinalaki ko si Chanho mula pa noong bata pa siya, hindi ko kailanman pinagdudahan ang kanyang katapatan, at, higit sa lahat, walang anumang senyales ng pangyayaring ito, mahirap talagang tanggapin, at medyo nakakalito. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, sa tingin mo ba tanga ako? Kung mapapansin mo ang mga taong inaayos ko, anong klaseng undercover ang dapat kong ayusin? Bakit ko gagamitin ang kaunting tropa na iyon para talunin ang napakalaking hukbong tulad mo? Malamig na sumangot ang matanda, Han Sanchen, baliw ka talaga. Kwalipikado akong maging baliw, hindi ba? Biglang ngumiti ang matanda, mayroon ka talagang sira na kapital, gayunpaman, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na pagdating ko sa iyo, sa totoo lang hindi ako naniniwala na pagtataksilan ako ni Chanho, lahat ng bagay ay ang iyong panlilinlang, tama. Anong pakulo, pag-usapan natin yan at pakinggan natin. Si Chanho is not a traitor at all, he is still mine, he was manipulated by you, Han Sanchen, because of your greed. Kung tutusin, si Huya ang totoong traidor. Ang kanyang layunin ng pag-aresto sa iyo ay hindi talaga batay sa kanyang kakayahan, ngunit dahil aktibong gusto mong sumuko. Ang aking mga gwardya na deputy captain na si Tian Ming ay itinago sa dilim, at ang bagay na ito ay kapakipakinabang sa kanya, kaya hindi niya sinilip ang problema. So, pumasok ka sa main camp ko ng ganito. Ngumiti si Han Sanchen, kung gayon. Then you and him collude with each other para makuha ang gusto nila. Huya ay matagumpay na umangat sa kapangyarihan sa iyong tulong,
and you have such a high-ranking spy, which will be more conducive to your next actions. Siyempre gusto ni Huya ng mataas na posisyon kaya si Chanho ang papalitan. As for why he was chosen, as I said before, he is greedy. Kung hindi binabantayan ng langaw ang seamless egg, ang dahilan lang kung bakit si Chanho ngayon ay dahil sa sarili niyang faulty style. Sabi ni Han Sanchen, okay, please continue. Hindi ko dapat sinabi, pero dapat sinabi mo kay Han Sanchen, lalong naging malamig ang sinabi ng matanda, ano ba talaga ang pakay mo sa pag-awit ng ganyang dula? Itinaas ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso sa mga mata ng matanda, sa totoo lang, tama ang sinabi mo, oo, si Huya talaga ang aking especially iya, at nakita mo nga ang buong daya, ikaw ay napakatalino. Alam na alam ni Han Sanchen na sa harap ng isang matalinong tao, minsan kung mas sabik kang patunayan ang isang bagay, mas madali para sa kanya na malaman ang mga pagkukulang. Sa makatuwid, ang pagsunod sa kanyang mga salita ay syempre ang pinakamahusay na pagpipilian. Pangalawa, ito ay ang titig sa isa't isa. Ang mga mata ni Han Sanchen ay hindi umiwas, at tanging ang paghaharap na ito ang susi sa lahat. Kung totoo nga ang sinabi mo, may hindi ako maintindihan at gusto kong humingi ng payo sa iyo, biglang ngumiti ang matanda. Sabi ni Han Sanchen ng masama, may masasabi ka ba at ako? Sa katalinuhan mo, kailangan mo pa bang itanong sa akin? Siyempre, importante. Pero bakit ko sasabihin sa'yo? Sabi ni Han Sanchen na may paghamak, mamamatay pa rin ako, kaya mas mabuting ilagay ang ilan sa aking mga salita sa kabaong para pahirapan, ano sa palagay mo? Siyempre pwede kang tumanggi, pero may mga kondisyon din ako na hindi mo pwedeng tanggihan. Anong mga kondisyon? Ang buhay ng iyong mga tauhan sa Yetian City, basta't maayos ang pakikipag-usap mo sa akin at maibsan ang ilan sa aking kalituhan, maipapangako ko sa iyo na pagkatapos masira ang Yetian City, hahayaan kong umalis ang ilan sa iyong mga tao, gawin natin ito, 50 tao, paano? Nagulat sandali si Han Sanchen, tapos biglang ngumiti, magaling ka sa negosyo. Kung nakikitungo ako sa mga katulad mo at hindi marunong magnegosyo, hindi ba ako kakainin mo? Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong malaman. It's very simple. If it is as you said, Kuya is your gap, then I have the biggest question, bakit mo hinayaang pahirapan kanya ng tuloy-tuloy, ang mapait na flesh trick? It just makes me believe that he is not your person, but more like your enemies, or my people. Ngumiti si Han Sanchen, syempre maiintindihan mo ito, at the same time, ang pagpapahirap sa akin ng ganito ay maaari ring makapagpapaniwala sa iyo na ang huling pag-amin na ginawa ko ay mas kapanipaniwala, sa paraang ito, tiyak na babagsak ang Chanho at tiyak na babangon si Huya. Panipi, ngumiti ang matanda at bahagyang tumango, pero parang hindi na kailangan na maging sinsero sa lahat ng nangyari sa gabing iyon, ang tunay na epekto, ang totoong epekto, tama, ang huling gabi, tama. Tama ba? Ngumiti si Han Sanchen, syempre, ngunit ang pagharap sa isang kaaway na tulad mo, kung hindi ako magsasakripisyo ng higit pa at kumilos ng mas makatotohanan, paano kita malinlang? Sabi ng matanda, naiintindihan ko, kaya ano ang silbi ng sinasadya mong pagtatanim ng Chanho o Huya? Umaasa ka lang ba na papatayin mo ako pagdating ng panahon? Hindi ba normal lang na napakaraming araw mo akong kasama at gusto kitang patayin? Umiling ang matanda, hindi ko akalain, kahit papaano, sa iyong paningin, maari akong tawaging kaaway, ngunit tiyak na hindi ako karapat-dapat na maging matandang kaaway mo, sa makatuwid, maaaring sinadya mo akong patayin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Han Sanchen. Ngumiti ang matanda, I mean, napakaposibleng wala talagang mga especially iya, lahat ay ginagawa mo, Han Sanchen, para ayusin ang mga bagay-bagay, para sa layunin, ito ay direktang sirain ang pagkakaisa sa loob ng ating hukbo. Sa oras na iyon, ang mga tao ay magpapanik, na magbibigay sa iyo ng pagkakataon na samantalahin ang kaguluhan at lumaban. Isang matalim na ngiti ang ibinigay ni Han Sanchen, totoo na kailangan mong tapusin ang lahat ng mga salita ng mag-isa, isang sandali, ang taong ito ay isang especially iya, sa isang sandali, ang taong iyon ay isang especially iya, at ngayon ay hindi na sila mga especially iya. Sa totoo lang, ikaw bagaman tila napakakalma mo ngayon,
na hinuhusgahan mula sa iyong random na haka-haka, dapat ay talagang hindi ka sigurado, tama. Kung matino lang ang isip niya, hindi na siya magtatanong ng ganito. Halatang nag-aalala siya, pero hindi niya talaga maintindihan ang mga detalye, kaya nagsimula siyang mag-shooting ng mga ibon sa kanyang harapan, umaasang kung tama ang kwento, mag-iiba ang ekspresyon niya, para mahanap niya ang totoong sagot. Bakas ng pagkapahiya ang sumilay sa mga mata ng matanda, ngunit nagpanggap pa rin siyang sobrang kalmado, bakit hindi ko talaga alam ang lahat? Kung gusto mong malaman, bakit ka nagpunta at nagtanong sa akin? Sa tingin mo ba ako ay isang tulala? Kung gusto mong sabihin yan, may posibilidad ba na ang itsura mo ngayon ang tunay na layunin ng pagsuko ko? Tumawa si Han Sanchen. Biglang naging malamig ang ekspresyon ng matanda. The next second, he tried his best to adjust his breathing. Han Sanchen, yet Ian City is about to be destroyed at the madaling araw, so kahit anong purpose mo sa pagsuko kaya lang this time, it actually has no meaning. Panipi, with the base camp, you can't take care of both ends. Even if you really have any conspiracy, it's just a conspiracy on the surface. Kaya, ipinapayo ko sa iyo na isuko ang ideyang ito sa lalong madaling panahon. Pagkasabi nito, tumayo ang matanda at naglakad patungo sa pintuan ng piitan. Lock the dungeon to me, at the same time, no one is allowed to enter the dungeon without my order, listen clearly, no one. Kung susuwayin mo ang utos, makatitiyak ka, I will definitely make you die pangit. Ang matanda ay naglabas ng gayong walang awa na utos, at syempre ang lahat ng mga sundalong nagbabantay sa bilangguan ay namutla sa takot sa lugar. Huwag kang mag-alala kuya, susundin natin ang utos. Pagkasabi niyon ay umalis na ang matanda, at sinara ang pinto ng piitan. Ang buong kulungan sa ilalim ng lupa ay biglang nagdilim, at hindi ko makita ang aking mga daliri. Umupo si Han Sanchen nang may matinding pagsisikap sa oras na ito, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, sa wakas ay umalis na ako, Lola, natagalan ako upang matuno. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel, na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!